Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa naging interview ng GMA7 kay US Ambassador Mary Kay Carlson at ang katanungan ng marami na kung ang Pangulo ay sumandal na ba o kumampi na ba sa United States. So, pinanood po natin yung mga 37 to 38 minutes na interview ng GMA7 kay Ambassador Carlson at doon ay ipinaliwanag niya ang maraming bagay patungkol dito sa ating problema patungkol sa China. At ito nga pong pinagdidebatihan ng marami, ang EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na kung saan ay nagdagdag bukod sa 5 na base dito sa ating bansa na pwedeng gamitin ng US, ay nagdagdag pa po o inaproban po ni Pangulong Bongbong Marcos ang karagdagang 4 para po maging 9 ang base na pwedeng gamitin ng United States dito sa ating bansa. So, doon sa tanong na sumandal na ba ang Pangulong Bongbong Marcos sa United States, ay siguro kayo na lang din po ang makakasagot ng tanong na yan. Dahil kung ako ang tatanungin nyo, maliwanag naman po sa sikat ng araw na talagang mas leaning towards sa Western country na. Dahil aminin na natin at inamin naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na halos walang nangyari ang kanyang pagsisikap para maiayos ang West Philippine Sea at yung China mukhang sinukuan na ni Pangulong Duterte nung termino niya bago siya bumaba. At ito nga, sinubukan nga ni Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap kay President Xi Jinping. Nagkaroon nga ng state visit, pero ang pinakamalayo ng narating ni Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ng isang task force, bilateral task force ba ang pagkakabanggit niya, na bubuo ng mga tao natin na direktang makikipag-usap sa kanila patungkol dito sa ating problema sa West Philippine Sea. So, yun ang pinakamalayo. At sa kasalukuyan, wala rin nangyari dahil kumakailan lamang, kung napapanood ninyo o naaalala ninyo, ibinalita sa mainstream media na patuloy pa rin ang presensya ng mga Chinese Navy sa ating katubigan at nanutok pa ng laser. So, nagpapakita lamang na wala silang kaplano-planong honorin ang pakikipag-usap ng ating Pangulo sa kanilang pinuno na si Xi Jinping. So, hindi ko masisisi si Pangulong Bongbong Marcos kung sa kaagahan ng kanyang termino ay nawala na kaagad siya ng gana. At kitang-kita naman sa kanyang galaw, sa kanyang body language, bagamat iba ang kanyang sinasabi, nakikita sa galaw niya na para bang alam niyang wala namang mangyayari na sa pakikipag-usap sa China. Kaya mas pinili na niyang sumandal at sariwain ang relasyon natin sa US na dapat naman na noon pa ginawa na ni Pangulong Duterte. Medyo late na nga lang yung kay President Duterte dahil
pinayagan uli ni Duterte yung balikatan na exercise na manatili at mag-commence ika nga. So, dito tayo sa interview ni Ambassador Carlson na related din naman doon sa sinabi ko patungkol kay Bongbong Marcos. Dahil ang mga katanungan naman na ibinigay ng reporter ng GMA7 kay Ambassador Carlson ay halos paikot-ikot lamang. Umikot lamang ito sa kung ano ang silbi ng EDCA at ano ang tayo ng US pagdating sa aggression ng kanilang militar, ng kanilang Navy sa ating bansa. At well, hindi naman masyadong impressive yung sagot ni Ambassador Carlson, pero para sa akin sapat na yung kanyang mga isinagot doon sa tanong na yon para masabi ko na naibalik na ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon natin patungo sa US at nadagdagan pa to dahil ang Australia at Japan ay nakikipag-usap na yata sa ating gobyerno para sa isang joint military exercise at joint maritime security. So, ibig sabihin nun ay kapag nagpapatrolya ang ating bansa, may koordinasyon na dito sa mga bansang nabanggit. Idagdag mo pa dyan ang EU at ang UK na handa ring sanib puwersa sa ating bansa para maprotektahan ang South China Sea dahil malaki rin po ang interest nila dito sa South China Sea. Ganon din po sa atin. Dahil kumbaga highway ito dahil lahat ng mga kalakal, 3 trilyon mahigit ang dumadaan dito taon-taon na kinakailangan naman dapat sanang dumaan, pero kung mapupunta sa China, syempre, mahaharangan nila yan, magkakaroon ng problema, pandaigdigan. So, sa interview, pinaliwanag nga ni Ambassador Carlson na ang EDCA ay para sa seguridad ng ating bansa. Handa mag-provide ang US ng assistance sa atin para magkaroon tayo ng sapat na kagamitan, karanasan, know-how sa mga bago at modernong teknolohiya na meron ng US para sa ating kasundaluhan. At the same time, gagawa ito ng trabaho lokal dito. Kasi marami ang hindi nagsasabi, mga politiko na kontra dito dahil naglabas yata o parang nasa balita na rin ito, naglabas ang US government ng almost 88 o 90 million dollars na pondo para dun sa naunang limang EDCA bases para i-rehabilitate, para lagyan ng mga equipment, building. Ang gagastos ay US, ang gagawa ay mga Pilipino. So, lokal na trabaho ang i-generate nito, pang-una. Siyempre, ikalawa, negosyo para sa ating mga Pilipino. Sakasakalit may mga maistasyon na mga sundalo dito sa mga bases na to. At yung mga lokal na negosyo dyan sa mga EDCA sites na yan, yung mga kalapit na bayan, ay mapupuntahan na ng negosyo na magmumula sa US. So, siyempre, may mga personnel yan, lalabas, kakain, bibili na kung ano-ano, kikita ang lugar na kung saan matatayo itong mga EDCA na to. Isama mo pa dyan yung 4 na bago na inaproban nga ni Pangulong Bongbong Marcos na popondohan din
ng US. Tayo rin ang gagawa. Trabaho natin. Di ka pares sa China, nagpondo nga sila, pero pati manggagawa, nun di manggagaling sa China. Walang trabahong nilikha. Meron man konti lang. Tama, dito nga't na yung mga building, pero dapat yung mga manggagawa, dito manggaling, hinuhugot pa nila sa China. Kaya walang trabahong masyadong na-create ang mga investment ng China dito sa atin. Hindi ka pares ng US, kanila ang kapital, tayo ang gagawa, atin ang pera, walang utang. Grant yon. Grant. Kumbaga, ibinigay sa atin ng US. O, hindi ba? Napakaganda nun. Ikalawang pakinabang, lahat ng mga modernong gamit ng US, communication, mga armaments nila, mga sandata nila, jet at kung ano-ano pa, ay magagamit na ng mga Pilipino. So magkakaroon na ng matitibay, malalakas na gamit ang mga Pilipino, pangtapat sa mga gamit ng mga Chinese military. Pero maliwanag din sa paliwanag ni Ambassador Carlson na hindi ito mag-i-instigate o magiging magnet para lumikha ng gera. Inilagay yan dyan para maiwasan ang gulo. Parang ano lang yan kapag ka ang kalaban mo, may hawak, ikaw ang wala. Di ba, argabyado ka? Ngayon, binigyan ka na ng gamit, pantay na kayo ngayon ng kalaban mo. So, nag-iisip na ngayon ang kalaban mo kung susugurin ka pa niya o hindi. Dahil, may kahalintulad na gamit ka na, nakatulad na sa kanya, baka mas lamang pa yung sayo. Parang ganon, yung gusto kong iparating sa inyo. At, ang EDCA ay hindi lang para doon o solely purpose o solely para doon lang gagamitin. Alam niyo naman na dinadaanan tayo ng kalamidad. Siyempre, nahandyan din ng mga equipment na yan, ang mga personnel ng US na yan, US personnel na yan, para tumulong sa disaster and relief operation. May mga gamit sila na makararating ng mabilis doon sa mga naapektuhang lugar ng kalamidad ng mas mabilis. At malaking bagay yon para sa ating bansa. Dito naman sa mga politiko na tumututol diyan sa EDCA na yan, hindi ko na babanggitin dahil syempre nabanggit ko na dun sa sa isang video ko yon. Cagayan at saka Isabela, yung governor nila ron, ayaw niyan dahil baka raw magpalipad ng missile ang China, tumama sa kanila, mapinsala sila, hindi rin ho totoo yun. Dahil ang labanan ay nasa dagat. Nasa dagat at hindi gagawa ng ganong kabobong galaw ang China para lang magpalipad ng missile papuntang Pilipinas dahil alam nila na sila rin ang magsasaper pag ginawa nila yon. Ang labanan ay nasa dagat. So, dagat ang pinagtatalunan, doon ang gera, hindi sa kung saan sa ibang bansa o sa bansa natin. Kumbaga, dito lang sila nakahimpel pero ang labanan nasa dagat. At aminin man natin at sa hindi, at aminin man sa hindi ng mga politiko na yan, lagi nilang idinidiin Taiwan. Pagka nag-umpisa ang gera sa Taiwan, baka madamay tayo. Ito po ang katotohanan dyan. Mag-umpisa man o hindi ang gera sa Taiwan, damay po tayo dyan dahil napakalapit po natin sa Taiwan. Sa ayaw at sa gusto natin, madadamay tayo. Kailan pa tayo kikilos? Kapag ka nahandyan na ang digmaan, hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Kaya yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat ginawa na ni President Duterte noon, at binanggit ko na noon pa sa mga nakaraang kong video na dapat
naglalaro ka sa dalawang ilog. Kung saan ka makikinabang, dapat nandun ka. Walang pakinabang sa China, dito ka dapat sa US. Dahil dito, ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo. Isa lang naman ang hinihingi nila. Yung mga simpleng bases na pwede nilang magamit para madala nila yung kanilang mga equipment. Dahil ang Pilipinas ay very strategic ang lokasyon para sa kanila. Tingnan nyo, nung mawala ang US bases dito sa atin sa Pilipinas, yung mga karatig bansa natin, nagkaroon ng kaguluhan, hindi sila makatulong dahil sobrang layo. Samantalang kung nandito na sila, madaling-madali na silang makakapunta ron dahil meron silang mga bases dito. At yung mga bases na itatayo nila, atin din yun, atin. Gagamitin lang din nila, makikigamit lang din sila. So, yun po ang ibig sabihin ng EDCA. Ibibigay kong halimbawa yung gulo sa Malaysia. Dapat nakapag-respond sila ron. Pero ano nangyari? Dahil malayo sila, hindi sila nakatulong doon. So, sana naiintindihan nyo yung punto ko. Tama ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na ipaling na ang kanyang paningin sa Western country dahil mas makikinabang ng malaki ang ating bansa kung doon tayo titingin kaysa sa China na puro pangako lamang ang ibinibigay sa atin. At yung task force na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung para tumuktok sa bilateral talks sa China, kung gustong makipag-usap ng China sa atin, dapat noon pa. Dapat noon pa tayo nakabuo ng kasunduan kung paano at hanggang saan pwedeng mangisda ang ating mga kababayan. Pero magpasa hanggang ngayon, kapag nakita nilang nahandoon ang mga kababayan natin sa nasasakop nating karagatan para mangisda, itinataboy nila. Wala sila kakwenta-kwentang kausap. Ito na lang siguro ang natitirang paraan para madala natin ang China sa lamesa at makausap. Kailangan puwersahin na natin sila. Hindi naman kinakailangan makipagdigma tayo sa kanila. Ipinaabot lamang natin na kaya rin natin kumuha ng malalakas na kaalyado at kaya rin natin kumuha ng malalakas na gamit pantapat sa kanila. Oras na meron na tayo niyan, siguro makikipag-usap na sa atin ang China dahil ngayon nagrereklamo sila dahil nagdagdagan pa ng 4 na EDCA bases ang US dito sa ating bansa. Sila hindi nila magawa yun. Ang gusto nila total control ng South China Sea na hindi naman talaga pwede. So dito ko muna iiwanan ng video na to at sa mga susunod ko pong mga video sigurado kong matatakil ko pa tong problema nito dahil napakatagal na problema talaga nito. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss, kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.